Alice POV. Why? May masakit ba sa'yo? Agad tong napalapit sa akin na mapansin itong naiyak ako. Agad naman akong umiling. No, masaya lang ako dahil nandito ka na. Akala ko talaga patay ka na eh. Bakit ka ba naglihim? Anda naman akong alagaan ka eh. Ang daming luha tuloy ang nasayang sa akin. Kunwari nagtatampong wika ko dito. Agad kong napansin ang pagguhit na masayang ngiti sa labi nito. Pagkatapos masayong hinaplos ang aking pisngi. Agad naman akong napapikit at taramdaman ko ang paglapat ng labi nito sa labi ko. Sandali lang naman yon pero kakaibang saya sa puso ko ang aking naramdaman. I really miss you, asawa ko. Gustong gusto kong paglalambing mo ngayon. Parang gusto ko tuloy sundan ng kambal. Wika nito. Agad akong napadilat at napatitig dito. Kita ko nakakalokong ngiti sa labi nito. Di ko napigilang hampasin to sa balikat. Talaga naman, masyadong mapagbiro ang asawa ko. Buntisan ka agad ang naisip ko yung kakauwi niya lang. Mahirap manganak kaya tumigil ka. Sagot ko at mabilis na naglakad papunta ng banyo. Tanging tawa naman ang narinig ko dito kaya hindi ko maiwasan na mapangiting muli. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag nagigising sa umaga na may asawang bubungad sa'yo, nakaka-inspire. Nagpasya na lang din akong maligo na makapasok ako ng banyo. Pakiramdam ko nanlalagkit ang buo kong katawan dahil sa nangyari sa amin ni Miguel kagabi. Talo pa namin na nagka-honeymoon. Halimaw sa kamang asawa ko. Pagkatapos kong maligo, binalot ko ng roba ang buo kong katawan at lumabas na ng banyo. Nagulat pa ako na madatnan ko ang kambal na kahuntahan ng kanilang ama. Nagtataka naman akong nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila. Sa reaksyon kasi ng kambal, parang matagal na nilang alam na buhay ang ama nila. Di ko man lang nakita ang pagkagulat sa mukha ng mga to. Ahem, mukhang nagkakatuwaan na kagad kayo ha. Pangaagaw ko ng kanilang atensyon. Agad ko namang napukaw ang kanilang atensyon at sabay-sabay pa silang napalingon sa akin. Mommy! Sigaw ni Maine, sabay lapit sa akin at yumakap. Agad naman sumunod sa kanya si Alexos. Good morning babies! Ang aga niyong dumayo sa kwarto namin na. Masigla kong bati at isa-isa silang hinalikan sa pisngi. Of course! Nabanggit kasi sa amin ni Tita Carla na nandito si Daddy eh. Excited kaming makita siya ulit. Ang tagal niya kasi hindi dumalaw ulit eh. Sagot ni Alexos. Puno ng pagtatakang napatingin ako kay Miguel na nooy ngingiti-ngiti lang habang pinapanood kaming mag-ina. Ganun ba? Bakit palagi ba kayong dinadalo ni Daddy? Sagot ko. Sabay silang napatango. Yup, tuwing gabi. Nagigising kami ni Alexos na nasa room na namin siya. Sagot ni Maine. Makahulugang tinitigan ko ulit si Miguel. Marami talaga tong dapat ipaliwanag sa akin eh. Noon pa pala to nagpapakita sa kambal na wala man lang akong kamalay-malay. Ganun ba? Sige, mauna na kayo sa baba. Sabihin niyo kay Manang ihanda ng breakfast. Utos ko sa dalawa dahil magtutuos pa kaming dalawa ni Miguel. Agad naman silang tumalima. Care to explain? Tanong ko dito. Nagkunwari akong nagagalit para galingan niya ang kanyang paliwanag. Sorry, natatakot kasi ako magpakita sa'yo noon dahil baka hindi mo matanggap ang itsura ko. Sagot nito. Di ako nakaimik. Hinihintay ko pa ang susunod niyang sasabihin. Halos ilang buwan din akong di nakakalakad dahil sa nangyari. Tanging CCTV monitor lang ang naging paraan ko para araw-araw ko kayong nakikita ng mga bata. Natakot akong umuwi ng manson dahil baka pati kayo madamay sa gulo ng buhay ko. Alam kong hindi titigil ang mga kalaban na hindi nila ako mapapatay. Kaya pinapaniwala kong lahat na patay na ako. Maling tulong na nakikita kita na nagluluksa para lalo ko silang mapaniwalang wala na talaga ako. Malayang kumikilos ang grupo ko nang hindi nila nalalaman. Tungkol naman sa mga bata, katulad mo, ang alam nila wala na ako. Pero isang gabing dumalaw ako dito sa manson, nagising si Maine habang nakamasid ako sa kanilang pagtulog. Nung una natakot siya, akala daw isa akong multo. Nag-hysterical pa nga siya kaya wala ako nagawa, kundi yakapin siya para kumulma. Nagising din si Alexos kaya naman wala na akong lusot. Kinausap ko lang silang wag sabihin sa'yo dahil hindi pa ako readyng magpakita sa'yo, Alice. Natatakot akong baka hindi mo matanggap ang itsura ko ngayon. Natatakot ako baka tuluyan mo akong talikuran kapag makita mong itsura ko ngayon. Sa sunod na buwan pa ako sasalang sa isang operasyon para bumalik sa dating itsura ko, pero hindi ko na kaya pang magtiis. Gustong gusto ko na kayong makita at makasama, kaya naglakas loob akong muling pumunta dito sa manson. Sakto naman kakatapos mo lang maligo nung pumasok ako.
Ang bango mo at ang ganda mo kaya hindi na ako nakapagpigil pa. Gustong gusto ko ulit maramdaman ang katawan mo, Alice. Gustong gusto kong mayakap ka ulit. Mahal na mahal kita. At kung ano man ang mga naging kasalanan ko sa'yo noon, sana mapatawad mo ako. Ngayong tapos na ang sigalot sa buhay natin, pwede bang mag-umpisa tayo ulit? Pwede ba, Alice? Naluluhan itong wika. Di ko naman mapigilan pa ang sarili ko. Agad akong napalapit sa kanya habang hilam ng luha ang aking mga mata. Miguel, alam mo ba kung gaano ko nasaktan nung nalaman kong wala ka na? Walang katumbas ang sakripisyo mo para mailigtas ang buhay ng mga anak natin. Hindi ako galit sa'yo. Mahal na mahal kita at salamat dahil nandito ka na. Umiiyak na wika ko sa kanya at ako na mismong humalik sa labi nito. Agad naman tong tumugon. Wala na akong pakialam pa kung ano man ang itsura mo ngayon. Ang importante sa akin, nandito ka na. Di na importante sa akin kung nagkasala ka man sa akin noon. Ang importante magkakasama na ulit tayo. Buo na ulit ang pamilya natin. Sagot ko habang mahigpit na nakayakap pa rin sa kanya. Oh Alice, maraming salamat. Mahal na mahal din kita, pangako. Hindi ko nahahayaan pa na may bagong ani na darating sa pamilya natin para sirain ang pagkasama natin. Mahal kita at kayo ng mga anak natin ang gusto kong makasama habang buhay. Sagot nito, sa mainit na tagpo ang nangyari sa aming dalawa ni Miguel ngayong umaga. Katulad ng inaasahan, pareho kaming sabik sa isa't isa. Gusto naming iparamdam sa isa't isa ang wagas naming pagmamahal. Napuno ng ungol ang bawat sulok ng kwarto dahil sa aming kapusukan. I love you, Alice. Ikaw lang kaisa-isang babaeng minahal ko ng ganito. At mamahalin hanggang dulo ng walang hanggan. Wika nito habang namumungay ang mga matang nakatitig sa akin. Nasa ibabaw ko ito at walang tigil sa pagtaas-baba. Pareho naming pinagsaluhan ang init ng pagtatalik at pakiramdam ko'y mababaliw ako sa sobrang sarap. Miguel, I'm coming! Wika ko sabay ng pag-ungol. Lalo namang bumilis ang pag-ulos nito sa itaas ko. Di ko naman alam kung saan ibabaling ang ulo ko dahil sa langit na nararamdaman sa piling niya. Gagawa pa tayo ng isa pang tagapagmana asawa ko. Ang sarap mo talaga at hindi ako magsasawang gawin ang bagay nito sa'yo araw-araw. Wika nito at kinintalan pa ako ng halik sa noo. I love you, Miguel. I love you so much. Sagot ko naman at lalong kumapit pa sa kanyang balikat. Sabay pa kaming napahiyaw ng pareho na kaming makaraos. Agad kong naramdaman ng mainit itong katas papunta sa kaloob-looban ng aking sinapupunan na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. I love you, asawa ko. Promise hindi ko nahahayaan pa na muling tumulo ang luha sa mga matang ito. Pipilitin kong ibigay sa iyo ang lahat para maging masaya ka sa piling ko. Masuyo nitong wika habang dahan-dahang umaalis sa ibabaw ko. Tumabi ito sa akin at mahigpit akong niyakap. Sapat na sa akin nandito ka na sa tabi ko, Miguel. Masaya na ako sa presensya mo. Basta ipangako mo sa akin na huwag ka nang umalis pang muli sa tabi ko. Mahal kita. At baka mabaliw ako kapag mangyari ulit ang mga nangyari noon. Sagot ko. Of course, hindi na mangyayari pang lahat ng yon, Alice. Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga kasalanan ko. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama sa ating mga anak. Sagot nito at pinindot pang aking ilong. Di ko naman mapigilang mapangiti. Hindi ko naman din hahayaang tumingin ka sa ibang babae, no? Kakalbuhin ko sila kapag mangyari yon. Walang ibang babaeng po pwedeng lumapit at tumandi sa'yo, kundi ako lang, sagot ko. Narinig ko ang pagtawa nito at lalong pagyakap na mahigpit sa akin. Opo, promise. Kapag may lalandi pa sa aking iba, ipapaubaya ko na sa'yo. Malaya kang gawin lahat ng gusto mo. Sagot nito habang naramdaman ko ang muling paglalakbay ng mga palad nito sa buo kong katawan. Hinawakan ko yon sabay titig sa kanya. Inihintay na tayo ng kambal sa ibaba. Kailangan na natin magbihis, baka mahuli pa tayo ng mga anak natin na may milagrong ginagawa dito sa kwarto. Hindi nga ba't nag-promise tayo sa kanila na kakain na tayo ng breakfast? Wika ko. Agad kong napansin ang pagtutol sa mga mata nito, kaya bumangon na ako. Gusto ko pa, asawa ko. Matagal nating di nagawa ito at kulang pang ginawa natin ngayong umaga. Reklamo nito. Di ko naman mapigilang hampasin to ng unan sa mukha. Natawa to at napilitan na ring bumangon. Tigilan mo na nga yung iniisip mo. Namamaga pa tong akin kaya hindi pwede. Sagot ko. Napahalakhak naman ito. Naging masaya ang mga sumunod na araw sa aming pamilya. Sa wakas, naging maayos na rin ang pagkasama namin ni Miguel.
Tinupad nito ang pangako sa akin na maging mabuting asawa at ama ng mga anak namin na siyang lalo kong ikinatuwa. Iniiwasan na rin naming mapag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Hanggat maaari gusto ko nang kalimutan ang mga masasakit na alaalang nangyari sa aming dalawa. Basta ang importante sa ngayon, masaya kaming nagsasama ni Miguel kasama ng aming mga anak, sina Maine at Alexos. Mabilis na lumipas ang mga araw at ang mga buwan. Naayos na rin ang nasirang mukha ni Miguel sa pamamagitan ng surgery. Parang wala lang nangyari dito. Normal ang lahat at ang pagsasama namin. Masaya ang kambal at balik eskwela na, samantalang si Carlo naman balik eskwela din para maging doktor. Nag-level up na siya. Ayaw na daw niyang maging nurse, doktor na lang daw para malubos-lubos ang pagtulong niya sa mga taong may sakit. Balita nito nagkaayos na raw sila ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, lumayo na rin ang kanyang loob sa tunay niyang pamilya. Casual ang pakikitungo niya sa sarili niyang mga kadugo, pero sa mansyon pa rin ito umuwi. Tuluyan ko na siyang itinuring na parang isang kapatid. Kung gaano kami ka-close ni Carla, parang aso at puso naman silang dalawa ni Kuya Danilo. Hindi sila magkasundo. Laging nagbabangayan tuwing nagkikita. Naisip ko na lang minsan na siguro may gusto sila sa isa't isa. Sabi nga kasi ng iba, 'di ba? The more you hate, the more you love daw eh. Parang yun ang tingin ko kina Carla at Kuya. Sana nga hindi ako nagkamali sa iniisip. Para tuluyan ang maging parte ng pamilya namin si Carla. Nakaharap na rin ni Miguel sila mommy at daddy. Naging maayos ang lahat pagkatapos pagsalitaan nila mommy at daddy si Miguel tungkol sa mga nangyari noon. Pagkatapos ng maraming galit-galitan nila mommy at daddy, ibinigay din nila ang kanilang blessing sa aming dalawa ni Miguel. Wala eh. Alam naman nila kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Wala silang choice kundi tanggapin ang paghingi ni Miguel ng paulit-ulit na pagpapatawad. Naalimpungatan ako isang umaga. Parang hinahalukay ang sikmura ko. Nakaramdam ako ng pangangasim at pagduduwal. Agad akong napabangon ng kama at mabilis tumakbo papuntang banyo habang tutop ang bibig ko. Di ko na pinansin pa ang pagtawag sa akin ni Miguel na nag-aalalang napabangon sa kama at sinundan ako. Agad akong sumuka sa toilet bowl. Pinagpapawisan din ako ng malamig. Nahihirapan ako dahil wala namang lumalabas sa aking bibig. Anong nangyari sa asawa ko? Masama bang pakiramdam mo? Tatawagin kong doktor. Nag-aaralang wika ni Miguel habang hinahaplos ito ang likod ko. Halos tumulo naman ang luha sa mga mata ko dahil sa kakasuka. Pakiramdam ko may kung anong humalukay sa sikmura ko, papunta sa aking lalamunan, kaya ako naduduwal. Ang sama ng pakiramdam ko, Miguel. Wala naman ako ibang kinain kagabi, kundi yung pagkain inihain ng tagaluto natin. Sagot ko habang pilit pinapakalma ang sarili. Kailangan mo nga sigurong magpatingin sa doktor, asawa ko. Baka kung ano na yan. Wika nito sa nag-aalalang boses. Pagkatapos, inalalayan ako nito pabalik ng kama. Pwede bang maupo na lang muna ako? Ayoko munang mahiga. Wika ko. Agad naman itong inayos sa mga unan. Pinagpatong-patong na iyon at pinasandal ako. Kahit papaano naging komportable ang pakiramdam ko dahil sa ginawa niyang iyon. Tatawagan ko si Kuya Danilo mo para matingnan ka. Baka kung ano na yan. Matagal ka na rin hindi nagpapacheck up. Wika nito. Kaagad naman akong sumang-ayon. Ilang araw ko na rin napapansin ang kakaibang nangyayari sa katawan ko. Ngayong umaga lang ang pinakamalala. Wala pang isang oras, dumating na si Kuya Danilo. Agad ako nitong ineksamin habang tahimik na nanonood si Miguel. Nagpiti ka na ba? Seryosong tanong ni Kuya sa akin. Di ko maiwasang mapakunot ang noo ko sa tanong na yon. Anong piti? Hindi ko siya maintindihan. Anong piti? Ngayong umaga lang siya nagkaganyan, kaya ngayon lang din siya natingnan ng doktor. Sagot naman ni Miguel. Marahang napabuntong hininga si Kuya Danilo bago sumagot. PT, pregnancy test. Ano ba kayo? Parang first time yung magkaanak. Di alam ang ibig sabihin ng PT? Sagot ni Kuya Danilo. Agad namang kaming nagkatinginan ni Miguel. Kita kong pagkagulat sa mga mata nito habang mataman akong tinititigan. Oo nga pala. Halos 2 buwan na akong hindi dinaratnan ng buwan ng dalaw ko. Di ko maiwasang matutop ang bibig ko na isang ideyang biglang pumasok sa isipan ko. Napatingin ako kay Kuya Danilo. Para makasigurado tayo, magpabili kayo ng pregnancy test.
Pagkatapos pumunta kayo ng ospital dahil kailangan kang matingnan ng gynecologist para masigurado natin na maayos ang kalagayan ng baby sa iyong sinapupunan. Muling wika ni Kuya. Agad kong napansin ang pagkatulala ni Miguel. Pagkatapos ay may luha na lang na biglang tumulo sa mga mata nito na siyang di nakaligtas sa mga mata ni Kuya Danilo. Bayaw, kailangan magpiti ng asawa mo para makasiguro tayo. Huwag ka na munang umiyak dyan. Bakas ang biro sa boses ni Kuya Danilo. Nang sabihin nito si Miguel, hindi ko mapigilan ang matawa. Doktor ka, di ba? Paano hindi ka sigurado sa nasabi mo? Buntis si Alice? Buntis ang asawa ko? Wika nito. Yun ang tingin ko, pero kailangan niya pa rin magpiti para makasigurado tayo. Pero sa mga sintomas ng pinapakita niya, 100% sure ako, nagdadalang tao ang kapatid ko? Sagot ni Kuya Danilo. Hindi ko mapigilang maluha at wala sa sariling nahimas kong aking tiyan. Masusundan na ang kambal. Nagtaka pa ako dahil di pa nakapagsalita ulit si Miguel. Nang tingnan ko ito, nakaupo na ito sa sofa, tulala habang lumuluha. Napapailing namang nagpaalam na si Kuya sa akin. Babalik na raw ng ospital at sumunod na lamang daw kami. Kailangan kong magpatingin sa isang espesyalista. Pagkalabas ni Kuya ng kwarto, tsaka naman tumayo si Miguel mula sa pagkakaupo sa sofa. Diretso tong lumapit sa akin at niyakap ako. Thank you asawa ko, magkakaanak na ulit tayo. Wika nito habang naramdaman ang pagyugyog ng balikat nito. Katunayan ay umiiyak ito ngayon. Agad naman akong naluha. Isang malaking blessing na magkakaanak na ulit tayo, Alice. Pangako, lalo ko pang pag-iigihan ng lahat para maging mabuti akong ama sa mga anak natin. Ibibigay kong lahat ng gusto nila. Wika nito. Masayang-masaya kami sa balitang hatid ng umagang iyon. Nang masiguro kong maayos ng kalagayan ko, tinulungan ako ni Miguel maligo at makapagbihis. Kakain lang kami ng agahan pagkatapos pupunta kami ng ospital. Kinansel na rin itong lahat ng appointments niya sa opisina para matutukan ako. Excited ito sa pinagbubuntis ko. Mukhang mapapadalas na rin ang pagdigil nito sa manson para alagaan kami mag-ina. Pagdating ng ospital, agad na kinonfirm ng gynecologist ang pagdadalang tao ko. Halos 6 weeks na ang baby sa napupunan ko na hindi man lang namin namalayan. Walang pagsidla ng tuwa ang nararamdaman naming dalawa ni Miguel. Hindi namin nakalain na mabibiyayaan pa kami ng anak. Naresetahan ako ng doktor ng vitamins bago kami umalis. Habang nasa sasakyan, hindi namin maalis-alis ang ngiti sa labi nito. Pareho kaming masaya at excited sa paparating na bagong miyembro ng pamilya namin. May gusto ka bang kainin? Dapat lahat ng cravings mo sabihin mo sa akin asawa ko para mabili ka agad natin. Wika ni Miguel. Agad naman akong umiling. Wala naman akong kakaibang nararamdaman sa sarili ko ngayon, Miguel. Isa pa, wala din akong gustong kainin. Pero parang gusto kong maglakad sa tabing dagat, lumanghap ng sariwang hangin. Wika ko na may halong lambing sa boses. Sandali itong nag-isip bago sumagot. Walang magandang tabing dagat dito sa Manila. Kung gusto mo, punta tayo sa isla. Yun nga lang, kailangan pa natin sumakay ng chopper para makarating doon. Sagot nito. Kaagad naman akong napasimangot. Wala ako sa mood ngayon para bumiyahe. Uwi na lang tayo sa manson. Parang gusto kong magpahinga na lang muna. Sagot ko. Kaagad naman tong tumango at agad na kaming bumalik ng manson. Sakto naman pagkarating namin na abutan ko si Carla. Nasa gilid ng pool. Pinapanood sila Maine at Alexos na naliligo sa pool. Di ko tuloy maiwasang mapatingin sa suot kong relo. Halos 11:11 na ng umaga at ngayon ko lang naalala. Sabado pala ngayon. Walang pasok ang mga bata sa school. 5 years later. Alice POV. Halos hindi mapatid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ito ang araw na pinakaintay naming dalawa ni Miguel. Ang araw ng aming pangalawang kasal. Kung noon ikinasal ako sa kanya na walang kahit isang pamilya sa tabi ko, iba na ngayon. Success sila mommy at daddy sa masayang pagkasama naming dalawa ni Miguel. Sa loob ng ilang taon na muli kami nagkabalikan. Alam nila kung gaano pinahahalagahan ni Miguel ang aming pagsasama at ang buong pamilya. Naglalakad ako sa aisle habang mahigpit ang pagkakahawa ko sa aking wedding bouquet. Parang wala ko ibang nakikita kundi ang asawa ko na matyagang naghihintay sa harap ng altar. Ang lalaking sa kanya ko naranasan ang impero ng buhay
At hindi ko akalain na muli akong makakaano sa empyanong iyon sa pamamagitan niya. Ang lalaking pinalasap sa akin ang walang kapantay na sakit at ang walang hanggang kaligayahan. Hindi ko akalaing darating pang araw na muli kami magiging masaya. Dahil ako na mismong sumuko noon. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano kalaga sa puso ko ang pamilyang aming binuo. Ako na siguro ang pinakamasayang babae sa mundo ngayon. Nalagpasan ko ang lahat ng hirap at pasakit. Kumpleto na ang buhay ko sa piling ng mahal kong si Miguel, kasama ng aming mga anak. Alice, nakangiting wika ni Miguel at nilahad nito ang kanyang kamay sa harapan ko. Di ko man lang napansin na nakarating na pala ako sa harap ng altar. Miguel, mahina akong bulong. Kaagad tong napangiti at niyakap ako. Di naman ako nakapalag. Sa sobrang higpit ng yakap nito, narinig ko pa ang pagbulong-bulungan ng mga bisita namin. Tumikim muna ang pare na magkakasal sa amin, kaya naman agad kaming kumalas sa pagkakayakap sa akin ni Miguel. Dumaan ang ilang sandali, hindi ko na namalayan pa ang pinagsasabi ng pare. Parang wala ako sa sarili at patuloy lamang na nagdadala sa ayos ng pangyayari. Walang pagsidla ng kaligayahan ng aking puso. Isa sa pangarap namin mag-asawa ang natupad na naman. Ang muli kaming manumpa sa harapan ng altar. You may now kiss the bride. Anunsyo ng paring nagkasal sa amin. Sa wakas ay natapos din ang seremonya. Dahan-dahan namang iniangat ni Miguel ang veil na nakatakip sa aking mukha. Unti-unting bumaba ang mukha nito patungo sa aking mukha at nagtama ang aming labi. Kaagad akong napapikit sa matamis na halik na iyon. Palakpakan ang sumunod kong narinig mula sa aming mga bisita at pamilya. Sandali lang halik na iyon pero kita ko ang sobrang kaligayahang nakaguhit sa mga mata ni Miguel habang nakatitig sa akin. I love you, Alice. Nakangiti nitong wika. I love you too, Miguel. Ikaw ang buhay ko at ng mga anak natin. Nakangiti kong sagot kasabay ng muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Masuyo naman itong pinunasan ng luhang iyon. Naging abala ang mga sumunod na sandali. Iba't ibang pagbati ang aming naririnig sa mga bisita na naging saksi sa muling pag-iisang dibdib namin ni Miguel. Nakita ko rin kung gaano siya kasaya, sila mommy at daddy. Pati na rin si Kuya Danilo at Carla na nooy karga-karga nito ang kanilang 2 taong gulang na anak. Yes, sila ding dalawa ang nagkatuluyan. Kung di pa kami gumawa ng paraan ni Miguel na matrap sila sa isang lugar, di pa aamin ang dalawa sa nararamdaman nila sa isa't isa. Balak yatang magbangaya na lang habang buhay. Mabuti na lang at naisipan namin na kami ang gumawa ng paraan para umamin sila sa kanilang nararamdaman sa isa't isa. Mama! Narinig kong sigaw ni Maine. Dalagang-dalaga na tong tingnan kumpara sa kanyang edad. Hawak ito sa kanyang kanang kamay ang bunso naming anak, si Alexa. Kaagad silang lumapit sa akin at yumakap. Kaagad namang kinarga ni Miguel ang bunso namin. Ma, congratulations po sa inyo ni Papa. Grabe, napaka-perfect ng kasal na to. Gusto ko kapag mag-asawa ko, ganito din dapat ang setup ng kasal namin. Wika nitong parang nangangarap. Kaagad namang tumikim ang ama, kaya't natatawang napahawak sa braso ko si Maine. Anong sabi ko sa'yo noon pa? Hindi ba't sabi ko napakabata mo pa para pag-isipan ang tungkol sa ganitong bagay? Wika nito sa anak. Nasabi ko lang naman po. Hindi porket nasabi kong tungkol sa bagay na to ay mag-aasawa na ako. Nakalabing sagot ni Maine sa kanyang ama. Hindi ko mapigilan ng matawa. Ito kasi palagi ang pang-asar ni Maine kay Miguel. At itong si Miguel hindi pa nasanay. Masyado pang bata si Maine tungkol sa ganitong usapin. At kung sakaling dumating man to sa tamang edad at ma-in love, nandito lang kaming mga magulang niya para alalayan to. Para maging masaya ito. Congratulations, Alice. Miguel? Wow, talaga. Wala na akong masabi. Talagang pinaghandaan ninyong araw na to. Kaagad na bati ni Carla nang makalapit to sa amin. Kita sa mata nito ang pagiging kontento sa buhay sa piling ni Kuya Danilo. Masayang-masaya ako para sa kanila. Siyempre naman, alam mo naman kung paano pinaghandaan to ni Miguel, di ba? Gusto raw niyang ibigay ang pinaka-the best para sa akin. Proud kong sagot. Kaagad namang napangiti si Miguel sa narinig na iyon. Yup, actually matagal na namin tong plinano. Kaya lang nabuntis si Alice at gusto namin masaksiyan ang bunso namin na si Alexa ang muling pag-iisang dibdib namin mag-asawa. Kaya naghintay pa kami ng ilang taon bago natupad ang kasalang ito.
Nakangiting paliwanag naman ni Miguel. Well, ano pa nga bang masasabi ko kundi congratulations, bayaw? Mabuti rin na pagtiisan mo pa ang pag-iiba ng ugali ng kapatid kong yan. Sabat naman ni Kuya Danilo. Kaagad ko tong pinandilatan. May balak pa yatang sirain ng masayang araw ko. Mas gusto ko ang ugali niya ngayon, bayaw. Palaban. Nakangiting sagot naman ni Miguel. Nagkatawanan pa ang dalawa kaya't naiinis akong tumitig kay Kuya Danilo. Kapag ito talagang kaharap ni Miguel, puro kalokohan ang tumatakbo sa utak. Anong kaguluhan to? Nakangiting lapit naman ni Lucas. Nakakapit dito ang asawang si Jesusa at nakangiting nakikipagbeso-beso sa akin. Nag-congratulate din to na siyang buong puso kong pinagpapasalamat. Lucas, mabuti naman at nakarating ka. Akala mo hindi ko napansin late ka nang dumating ha? Sita ni Miguel sa kanyang half-brother. Kaagad namang natawa si Lucas. Pasensya ka na, ma-traffic eh. Sagot nito sabay kindat sa asawa. Napapailing na lang na napatitig si Miguel sa kanyang kapatid. Natapos ang masayang usapan na yon nang inanunsyo ng organizer na mag-picture taking naman. Game naman ang lahat sa picture-picture. Lahat nakangiti at nakikisaya sa importanteng araw ng aming buhay bilang mag-asawa. Naging mabilis ang sumunod na sandali. Sa Paradise Hotel ang reception, kaya naman sinigurado naming masaya ang lahat. Of course, si Alicia ang host ng program. Ang kaibigan kong sa hirap at ginhawa, never akong iniwan. Nasa tabi ko to palagi noon pa man na siyang labis kong ipinagpapasalamat. Congratulations anak! Masaya kami ng daddy mong nakikita kang nakangiti at kontento na sa buhay mo ngayon. Nakangiting wika ni mommy sa akin habang nandito kami sa reception. Si Miguel naman kausap si Lucas at Kuya Danilo. Samantalang si Carla inaasikaso ang anak. Kaagad akong yumakap dito. Thank you din mommy dahil nandyan kayo para tulungan ako para mapalaki ng maayos sa mga bata. Thank you dahil nakinig kayo sa pakiusap namin ni Kuya Danilo na dito na lang manatili sa Pilipinas. Nakangiti kong sagot. May sariling bahay si mommy at daddy malapit sa Manson. Gayon din sila Kuya Danilo at Carla. Mas gusto namin magkalapit ang aming mga tirahan para pwedeng mabisita ang isa't isa kapag gustuhin namin. Ilang Christmas at New Year kami magkakasama na buo at masaya ang pamilya. Nabawi ang mga taon ng paghihirap ko. Talagang bumawi ang kapalaran sa akin. Puro ligaya ang nararamdaman ko sa piling ng mga mahal ko sa buhay. Wala ba talaga kayong balak na tanggapin ang regalo ng daddy mo na sa ibang bansa mag-honeymoon? Huwag kayo mag-alala sa mga bata. Kami na munang bahala sa kanila. Wika ni mommy. Kaagad akong umiling. Mas gusto ni Miguel sa Manson na lang muna kami, mom. Alam mo naman yun, mas gusto niya yung kumpleto kami at lagi magkakasama. Sagot ko. Kaagad namang napatango si mommy. Well, kung anong gusto niyo, bahala kayo. Ipapa-refund na lang siguro namin ng ticket na bilhin namin na sana regalo namin sa inyong mag-asawa. Sagot nito. Kaagad akong napangiti. Mom naman, hindi na sana kayo nag-abala pa. Parang di yun naman alam kung gaano kayaman ang asawa ko. Lahat ng naisip nito kaya niyang bilhin. Lahat ng gusto niya pera lang katumbas. Kaya niyang kunin sa isang pitik lang. Natatawa kong sagot. Kaagad namang napailing si mommy. Yan din ang mahirap kapag sobrang yaman ng manugang mo eh. Hindi tuloy namin malaman ni daddy mo kung anong ireregalo namin sa inyo. Parang nasa inyo ng lahat. Sagot ni mommy. Natawa ako. Para nagtatampo kasi to eh. Sapat na po sa aming nandyan kayo para tulungan kaming disiplinahin ng mga apo ninyo. Lalo na ngayon nagdadalaga at nagbibinata na ang kambal ninyong apo. Nakangiti kong sagot at malambing na yumakap kay mommy. Hinalikan ko pa ito sa pisngi. Sa bagay, hindi bale. Babawi kami sa pagbabantay sa mga anak ninyo ni Miguel. Kami ang bahalang magdisiplina kina Maine at Alexus. Nakangiting sagot ni mommy. Kaagad naman akong sumang-ayon. Katulad ng napag-usapan namin ni Miguel, sa Manson namin ginugol ang buong araw ng aming honeymoon. Mas lalong masaya dahil kasama namin ang aming mga anak, ang kambal na si Alexus at Maine, at ang bunso namin na si Alexa. Sobrang saya namin dahil wala kaming ginawa sa Manson kundi mag-bonding at sulitin ang oras na magkakasama kami. Alam ko mabilis nang lumipas ang mga araw. Ilang taon na lang ang bibilangin namin, magdadalaga na si Maine at magbibinata naman si Alexus.
Darating ang panahon, bihira na lang din silang uuwi sa mansyon dahil magkakaroon na sila ng kani-kaniyang priority. Of course, kung saan masaya ang mga anak ko, susuportahan ko sila. Happy? Nagulat pa ako nang biglang magsalita si Miguel mula sa likuran ko. Nakangiti ko itong nilingon. Super! Pagkatapos ng mahabang unos na nangyari sa ating dalawa, hindi ko akalain na may magandang umaga pa palang darating sa atin. Thank you, Miguel. Ni sa hinagap hindi na sumagi sa isip ko na magkakaroon pa tayo ng happy ending, na tayong dalawa pa rin at mabibigyan natin ng kumpletong pamilya ang ating mga anak. Nakangiti kong sagot. Mula sa aking likuran naramdaman ko ang pagyapos ni Miguel. Kaagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ko. Aaminin ko, kontento na ako sa buhay na meron ako ngayon. Masaya na ako sa piling niya kasama ng mga anak namin. Malaki na ang kambal natin. Hay, parang kailan lang. Di ko akalain na magkakaroon ako ng ganito kagandang pamilya. Sa kabila ng kasamaang ginawa ko noon, nandito ka pa rin sa tabi ko, Alice. Hinayaan ng Diyos na makasama kita. Wika nito. Ramdam ko ang sinseridad sa kanyang boses. Masaya din ako dahil nandito ka sa tabi ko, Miguel. Mahal na mahal ko ang pamilya natin. Mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Naisip ko lang kahit gaano pala kahirap ang pinagdaraanan natin. Malalagpasan at malalagpasan natin ang lahat. Basta magtiwala lamang tayo sa isa't isa. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan sa kabila ng pagpapakipot ko sa iyo noon. Nakangiti kong sagot. Kaagad ko namang narinig ang mahina nitong pagtawa. Ang sarap sa tenga. Dalangin ko sa Diyos sana wala nang wakas ang kaligayahang nararamdaman namin pareho. Deserve naman siguro naming sumaya pagkatapos ng mga unos na napagdaanan namin. Malapit nang matapos ang bakasyon natin. Gusto mo ba lumabas naman tayo kasama ng mga bata? Narinig ko pang tanong nito. Saglit akong natigilan. Sure ka? Akala ko parinindigan mong desisyon mo na dito na lang tayo sa mansyon sa buong duration ng honeymoon natin. Sagot ko. Muli itong natawa. Napansin ko kasi naboboard ang mga bata. Paano kaya kung lumabas tayo? Dumaan tayo sa bahay ampunan kung saan una kitang nakilala. Magdodonate tayo ng cash para sa mga bata at pagkatapos diretso na tayo sa mall. Nakangiti nitong sagot. Natigilan to. Kaagad akong humarap kay Miguel. Sa bahay ampunan? Sigurado ka? Tanong ko. Kaagad itong tumango. Yes. Alam ko hindi mo na naaalala ang first meeting natin, kaya doon kita gustong dalhin. Actually, patay na ibang mga madre na nag-alaga sa iyo noon, pero it doesn't matter naman, 'di ba? May mga bata na walang pamilya ang pupuntahan natin at gusto ko silang bigyan ng regalo. Nakangiti nitong sagot. Di ko maiwasan ang maluha. Ang laki na talaga na ipinagbago ni Miguel. Ibang-iba na talaga siya sa Miguel na nakilala ko. Oo naman, masaya ako muling mapuntahan ang lugar na iyon. Ang lugar kung saan ako una nagkaisip at nakaramdam ng pagmamahal sa mga taong nag-aruga sa akin doon. Nakangiti kong sagot. Okay, mag-ayos ka na. Ako nang bahala magsabi sa mga bata. Nakangiti nitong sagot at kirintaran ako na mabilis na halik sa labi. Muli ako napangiti. Nasundan ko na lang siya ng tingin nang lapitan nito ang tatlo naming anak. Pinahid kong luha sa aking mga mata at nagmamadaling bumalik ng kwarto para magbihis. Excited akong muling masilayan ang lugar kung saan ko unang nakilala si Miguel. Limited man ang mga laalang meron ako sa aking nakaraan pero mararamdaman naman ng puso ko ang lahat. Nagpapahid ako ng kaunting make-up nang maramdaman ko ang pagpasok ni Miguel sa aming kwarto. Nilapitan muna ako nito. Tinitigan ang mukha ko sa refleksyon ng salamin. Ang ganda talaga ng asawa ko. Nakangiti nitong wika. Pabirong inismiran ko ito. Magbihis ka na. Ikaw talaga. Ilang beses kong narinig sa iyong katagangan ngayong araw. Natatawa kong sagot. Pabirong pinisil nito ang pisngi ko at nagmamadali na itong pumasok sa loob ng walk-in closet. Tinuloy ko naman ang ginagawa kong paglalagay ng make-up. Di naman nagtagal, nasa loob na kami na sasakyan. Biyahe papuntang bahay ampunan. Di ko maiwasan na makaramdam ng excitement. Relax, parang di ka mapakali. Nakangiting wika ni Miguel sa akin, sabay hawak sa aking kamay. Nilingon ko ito at ginitian. Oh my God! Excited na ako makapunta doon. Tiyak na mag-e-enjoy ako doon, mama at papa.
Excited na wika ni Maine. Kaagad ako napangiti. Hindi may kakailan na lumaki itong mabait. Kahit lumaki ito sa layaw, laking pasalamat ko dahil nakikinit ako na hindi ito mapangmataas sa kapwa. Napasulyap ako kay Alexus. Seryoso lang itong nakatitig sa labas ng bintana ng kotse. 2 or 3 taon na lamang ang bibilangin ng dalagang-dalaga na si Maine at binatang-binata na rin si Alexus. Pagdating ng bahay ampunan, mainit kaming salubong ng mga madre. Nawalan ako ng alaala pero ramdam ko ang kapanatagan ng kalooban. Naramdaman ko na may malaking bahagi ng pagtao ko ang ginugol ko sa lugar na to. Welcome back, Mr. and Mrs. Perez. Mainit na salubong sa amin ni Mother Superior. Kaagad kaming nagbigay galang sa kanya, pati na rin sa 2 madreng kasama nito. Niyaya kami sa kanilang opisina na siyang kaagad naming pinaunlakan. Maraming salamat po at kami ang napili ninyong bigyan ng donation taon-taon, Mr. Perez. Malaking tulong po ito sa mga batang nandito sa bahay ampunan. Nakangiting wika ni Mother Superior sa amin. Nagulat naman ako. Wala kasi akong ideya na nagbibigay si Miguel taon-taon ng donation dito. Maraming salamat din po at hindi niyo tinanggihan ang mga tulong galing sa amin, Mother. Handa po akong tumulong para sa kabutihan ng mga batang nandito. Sabihin niyo lang po kung may mga kailangan pa po kayo at hindi ako mag-aatubiling ibigay yon sa abot ng aking makakaya. Nakangiting sagot ni Miguel. Di ko naman maiwasan ang lalong humanga dito. Wala sa hinagap ko na magagawa nitong tumulong sa mga kapuspalad, lalo na sa mga batang nandito sa bahay ampunan. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Pinagmamalaki ko siya kahit kanino. Kung ano man ang kasama ang nagawa niya noon, bumawi naman ito ngayon. Puro kabutihan ang laging nakikita ko sa kanya ngayon. Marami pang napag-usapan sina Mother Superior at Miguel. Di naman nagtagalin anunsyo ng isa sa mga staff ng bahay ampunan. Dumating na raw ang mga pagkain in-order ni Miguel para sa mga bata at mga staff ng bahay ampunan. Mabilis kaming lumabas. Kita namin ang tuwa sa mukha ng mga bata habang matyagang naghihintay na mabigyan ng pagkain. Tumulong din ang mga anak ko sa pagdidistribute ng mga pagkain. Kita ko ang tuwa sa kanilang mga mukha. Di ko maiwasang gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko na siyang di nakaligtas sa mga mata ni Miguel. Halos ayoko lang tapusin ang mga sandali. Masayang pagmasdan ng mga inosenteng bata na kontento na sa kung anong meron sa kanilang harap. Napagdaanan ko rin ang mga napagdaanan nila at alam kong makakasurvive sila. Willing din kaming tumulong sa kanila sa abot ng aming makakaya. Mabilis na lumipas ang oras, halos 5 oras din kaming nagtagal sa bahay ampunan bago nagpa siyang umalis na may mga ngiting nakaguhit sa aming labi. Tunay ngang walang ipinanganak na demonyo. Lahat tayo ay sinilang na may gininto ang puso. Siguro masasabi ko ang iba naligaw lang ng nanandas at kailangan lang nila ng kalinga at tapat na pagmamahal para mailigtas sa kadiliman. Kagaya ng nangyari kay Miguel. Sa kabila ng mga pasakit at hirap na pinaranas niya kay Alice, sa huli, nanaig pa rin ang pag-ibig nila sa isa't isa na siyang nagpabago sa buhay niya at sa buhay ng asawang si Alice na nagdala sa kanila ng walang hanggang kasiyahan. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.